Isang malaking balita ang gumulantang sa publiko. Sumuko na si Pangulong Coting Jr. at itinuro si House Speaker Martin Tambaloslos bilang mastermind ng mga katiwalaan sa bansa. Kasabay nito umugong ang balitang kasado na ang Duterte tandem para sa 2028 habang patuloy ang panawagan ng taong bayan na patalsikin si Coting Jr. sa pwesto. Sa isang di inaasahang payag, inamin ni Coting ang mga irregulalidad sa ilalim ng kanyang administrasyon at itinuro si Romualdez bilang pangunahing responsable. Sa mga kritiko, tila ito isang hakbang upang mailigtas ang sarili mula sa tumitinding galit ng sambayanan. Samantala, inanunsyo rin ang posibleng tandem ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 election na sinasabing isang hakbang upang muling makuha ang tiwala ng publiko. Habang umiinit ang mga kaganapan, patuloy ang panawagan mula sa taong bayan na patalsikin si Coting Jr. sa pwesto, dala ng kawalan ng tiwala at mga alegasyon ng katiwalian. Sa gitna ng kontrobersya, maraming Pilipino ang umaasa ng malinaw na aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal at maibalik ang integridad ng pamahalaan. Ang mga susunod na hakbang ng administrasyon ay tiyak na babantayan ng sambayanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Afternoon po. Good afternoon. Yes, you mentioned you're not representing anything, but about the KOJC, sir, and about Kiboloy, so what can you say or what is your statement regarding that, sir? And ano po ba yung sentimiento nyo? And why, what do you want to tell us, sir? All right. Actually, I have already written about it. I have my column in the Manila Times titled KOJC Under Siege. And in my show, every day at SMNI online, I already discuss what is happening in the KOJC. You must remember that on June 10 of this year, the PNP Region, is that 11? Region 11 assaulted the compound armed with a warrant of arrest coming from Quezon City Court. There is no question about the validity, the legality of a warrant of arrest to a particular person, whether that's for Kibuloy or anybody else. Walang problema doon eh. The problem is when the PNP Region 11 served the warrant of arrest, the manner by which they serve it was a violation. It was a blatant, it was naked, it was a brazen assault of the compound in violation of the procedure laid out by the rules of court on how to serve the warrant of arrest. Kasi dapat, pag meron kang warrant of arrest, magpapakilala ka muna na meron kang warrant of arrest at sasabihin mo na sa aming informasyon, personal knowledge namin, na nandyan yung aming aarestuin. Kaya papasok kami. Pag hindi ka pinapasok, that is the only time that you can break in and force yourself. Eh, pinapasok naman sila eh. Pero ang ginawa nila, even without introducing themselves, sinira na nila yung mga guys. Kaya that was on June 10. And because of that, there was an uproar. Hindi ba, the result was seven police officers were relieved of their post. That is an admission na mali yung ginawa nila. And then, after that, sunod-sunod na pag-serve ng warrant. Kasi yung warrant of arrest, habang totoo na it can be served any time of the day, anywhere, eh kailangan kasi yung warrant mo, pag na-serve mo on a particular day, you have to report to the court that issued it. And after such reportage, hindi mo na pwedeng gamitin. Kailangan mag-file ka ng petition for an alias warrant. Pwede mo na naman uling gamitin yan. Kung matatandaan nyo, after the June 10,
Marami silang alias warrant. Inikot nila lahat na compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pero wala silang nakuha na Pastor Kibuloy. Ang NBI, pumasok din. Meron din silang warrant. Umikot din sila, wala rin silang nakita. And as I said in my article, not content with the overkill of the June 10 assault, of the unconstitutional manner by which they served the warrant. Ang ginawa nila, kailan ba yun? Was that August 23 ba? 23 ba? 23 kasi 31 na ngayon 7 days na sila ron. 8 days na ngayon Siguro mga August 23. Nagpunta na naman sila doon. This time, almost 3,000 policemen. Antindi, policemen just to arrest somebody, one person. Tapos, habang nagpakilala sila na meron silang warrant at binigyan nila ng 30 minutes para papasukin lahat, abay, hindi pa natatapos yung usapan nila. Habang nag-uusap sila, yung pala sinisira na yung kabilang gate. That is again in violation. After that, this is the 8th day. Nilibag na nila lahat ng klaseng paglalabag sa karapatang pangtao. Kaya on June 18, after the June 10 assault, in my show, I repeatedly said, June 18 ako nag-start. Ang sabi ko sa mga abogado ng KOJC, kasi tinatanong ako kung anong payong may pagbibigay ko coming from one of the viewers. I said, I would advise the lawyers of the KOJC to file a petition for a writ of amparo. Ako po yun. Ako ang nag-suggest sa kanila. June 18, that was 8 days after na nagkaroon ng assault. Pero even nung June 11, the day after, sinabihan ko na sila, mag-file na kayo ng mga kaso. Hindi pa pwede yung ginagawa nila. Illegal na yan. Apparently, ayaw ko anong pinail nila. Basta June 18, sabi ko, amparo na ang i-file nyo. What is a petition for a writ of amparo? It is a legal remedy provided under the law for persons whose right to life, liberty, security, and even properties is being threatened. Threatened, hindi lang committed, nagawa na. Threatened pa lang, is being threatened by a public official or a private person or an institution by committing an unlawful act or omission. Hindi lang yung you commit something. If under the law you have to do something and you do not commit it, that is an omission. If your omission threatens the security, the liberty, as well as the life doon sa nagre-reklamo, iyon ang ibibigay ng korte. So, June 18 ako nagpayo. At paulit-ulit ako sa programa ko. It was on July 1st, after 2 weeks, saka lang sila nag-file. And my advice was, mag-file kayo sa Korte Suprema. Habang pwede dyan sa court, iba na yung 15 ang magdidesisyon, hindi lang isang tao. At baka mamaya, kontra pa sa inyo yung court o yung isang judge, mabulilyas pa kayo. Kaya nung, kailan ba sila nag-issue ng order? When was the order was issued? 27 ba? August 27 yata. Anyway, before the issuance, on the day it was issued, kasi in-issue yun hapon mga mid-afternoon na in-issue yun In that morning, kasi doon sa programa ko, kinukulit ko yung mga KOJC, saka yung mga anchors. Sabi ko, ano naman nangyari doon sa advice kung mag-file kayo ng petition for writ of amparo? Parang hanggang ngayon, wala kayong binabanggi sa akin na i-file ba? Saang hukuman? Kailan na-file? Nangungulit na ako nabubwisit na nga sila siguro sa akin dahil inaasar ko. Ano ba? Yun lang ang remedyo. Nung umaga yun Nung umaga. Tapos,
Pinadala ako ng detalye. Sir, sabi niya, this is what happened to the court. Uh, the petition for writ na pinail namin. So binasa ko, isang paragraph galing sa court. Sinasabi doon na a petition was filed on July 1st. July 1st final. And yung executive judge, ang kanyang perception, wala pang necessity na mag-issue ng amparo. Kaya ang ginawa niya, mag-komentaryo na lang muna kayo. July 1st yun. Mag-komentaryo kayo, pinapakomentaryo niya yung respondent. Kumbaga, may petition dito against you, sumagot kayo. So nung mabasa ko yun, sabi ko, July 1 pa pala ito, pinail. Ano naman ngayon? August 27 na. Sabi ko, kung ako kayo, ang advice ko naman, i-withdraw nyo na yan. Tumakbo na kayo sa Korte Suprema. Masyado nang matagal yan. Doon na kayo dumiretso. Siguro, apparently, hindi ko alam kung narinig ako ni Judge. Nag-issue kagad siya nung hapon. Pero nung mabasa ko yung in-issue niya, pinadala na ko nung isa sa mga listener. Nako, sabi ko, alam nyo itong order na ito. Sasabihin na naman ng gobyerno rito, hindi naman kami pinaalis eh. We're not being asked to leave. Nakalagay lang dito, remove the barricades. And we will do that. But, tuloy pa rin kami sa pag-serve ng warrant of arrest. Sabi ko, patay. Yan na naman ang gagamitin nila para hindi sila umalis. But, nakalimutan ng mga ito, if you look at the order, clarificatory, or rather, yung unang order, ang sabi doon, the respondents, meaning the police, are ordered to cease and desist from committing unlawful acts. Unlawful acts against the petitioners. Because, sabi ng court, we are aware of what is happening. Ibig sabihin, there is an admission from the court na alam nila na nagkakaroon na ng paglabag. Kaya nga nag-issue ng amparo Ngayon, ang sabi naman ng gobyerno, hindi naman kami pinaalis. Mali ang interpretasyon nila. Kasi habang totoo na, kasi sabi ni Presidente, remember sabi niya, yung mga pulis, kaya nagpunta ron to maintain peace and order. Ang problema, anong peace and order? Bago sila dumating, wala namang gulo Nagkagulo nga nung dumating sila. Tapos, sinabi niya pa, wala namang armado doon. Kawawa, alam niyo, kawawa naman tong presidente ito. He is being isolated by his own people. Kasi ginagawa nilang tanga itong presidente natin na magsasalita na wala sa katotohanan. Kasi siguro 90% ng mga Pilipino, napanood na ko noong nangyayari dyan sa compound na yan. Kasi ang daming bidyong kumuha Nandun yung mga arms, nagkalat, natutulog sila, nakakumpulan yung mga armado, dumating may mga armas, tapos sasabihin ng presidente wala. Anong ibig sabihin nun? I do not expect him to watch the videos coming from different sectors. Presidente siya, maraming trabaho yan. Siyempre, hayaan mo na yung nasa baba. Ang problema, itong PNP chief, trabaho niya yun. He should have informed the president, sir, ito ang realidad yan. Para hindi naman nagmukhang kawawa ito, nagmukhang isolated. Tuloy, nasasabi, bangag ka kasi. Hindi totoo yun. Sa tingin ko, he was not informed. Hindi magsasalita ang isang presidente na ang isang bagay na nangyari, sasabihin niyang hindi. Magmumukha naman siyang tanga. Di ba? Kawawa naman. Kaya ang binabanatan ko talaga yung mga subalterns niya lalo na yung PNP chief. Sila may kasalanan. Ngayon, puntahan natin yung legality. Yung pagsuserve ng warrant, di ba ang advice ko na naman sa kanila when I read yung complaint ng yung counter ng PNP. Sabi ko, pumunta kayo sa court uli. Sabihin nyo sa court, ayaw nila sumunod kasi feeling nila may warrant to ba rin. Nagbigay ng clarificatory. Sabi naman ng court, wala namang inconsistency sa aking order. Tsaka dyan sa amparo and the warrant of arrest. Walang problema dyan.
Pero sabi niya, kailangan, itong mga halaga, kailangan yung pag-serve mo ng warrant ay one, ang lahat na gagawin mo dyan, kung hindi kayo lumalabag, kailangan necessary. Kaya, tingnan niyo yung order. Necessary and reasonable. Kaya sabi ko sa mga abogado, when I read the clarificatory in my show, sabi ko, ipakita nyo sa hukuman na yung ginagawa nila ngayon dyan, na nananatili sa dyan at tinutuloy pa rin yung ginagawa nila, hindi na necessary at hindi reasonable. Bakit? Bakit naman? Saan ka naman nakakita? Can it be necessary for 3,000 people to serve a warrant of arrest for one particular person? Is that necessary? If it is necessary, is it reasonable for them to be there? They occupy the private property. Doon sila umiihi. Buti sana kung umiihi sila sa comfort room. Kahit saan natutulog, kumbaga, flagrant violation na yun ng property rights, ng constitutional rights ng mga petitioner. Kaya sabi ko, ang pag-asa nyo na lang, kasi bago nagsalita si Presidente Marcos Jr., sabi ko sa article ko at sa programa ko, Mr. President, you have to intervene because your silence or your inaction will be construed as acquiescence. Pag hindi ka nagsalita rito at hindi ka gumalaw, ibig sabihin pumapayag ka. Nagsalita siya, sinusuportahan niya raw. Patay na. Sabi ko, wala na kayong maasahan sa presidente dahil sinusuportahan niya eh. So takbo na uli kayo sa hukuman. Tumakbo na kayo, nagkaroon na ng order. Hindi kayo satisfied? Ito pang advice ko. Yang mga pinapakita niyong video, yung paglabag, pananakit, pang-teargas, yung ginagawang lahat ng pagyurak, mga kalapastanganan, hindi yan ebidensya na tatanggapin ng hukuman hanggat hindi nyo isinusumiti sa court by way of a pleading or a motion or a manifestation. Hindi pa pwede yung propaganda lang kayo ng propaganda sa TV o sa media o sa social media. Kailangan punta kayo sa hukuman, Your Honor. So ayan, ito po ang mga ebidensya na yung order nyo hindi naman nila sinusunod. Ewan ko kung ginawa na nila, 2 araw ko na sinasabi yun. But meanwhile, I understand, nag-file na sila ng kaso, appropriate charges. Sinasite nila in contempt of court. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Pero sa tingin ko, dapat doon sa motion to cite them in contempt, dapat isumiti na nila lahat yung mga video. Pipresent nila yung kumuha, magte-testify doon, yung mga naka-witness, para malakas ang kaso nila. Ngayon, sabi ko, kung despite that, ma-deny, punta na kayo sa higher court. Takbo kayo sa Court of Appeals. Kung hindi pa rin kontento, takbo kayo sa Korte Suprema. Kasi Korte Suprema lang talaga ang makakapahinto niya. Walang iba. Of course, merong alternative. Ang alternative is ang taong bayan ang magpapahinto sa inyo. Pero that will mean that we will have another EDSA revolution. That will mean there will be a political upheaval, which we cannot afford. Ayaw na natin yan kasi itong mga pagbabago ng administrasyon sa pamamagitan ng dahas, yun ang nakakasagabal sa pag-unlad natin It has been always a drawback of this country by reason of these political upheavals that we cannot progress. Ulit-ulit na lang Kaya sabi ko, wag na yan, sa hukuman na muna. At saka isa pa, kasi sinasabi nila, kailangan sir mag-take over na military. Saka bakit daw itong mga pulis? Alam naman nilang illegal. Hindi nila, bakit daw nila sinusunod? Isa lang ang reason dyan. Sabi ko, alam nyo, ang training at ang pag-aaral ng mga pulis pati militar ay follow the chain of command. Obey first before you question. Yun ang kanilang kultura. You cannot change that. Hindi nila pinag-aralan at hindi nila pinukpok sa mga ulo nila na pag yung order ay illegal, ang arestuin mo, yung nagbigay ng order. Hindi yun ang napag-aralan nila. Ang napag-aralan nila, sundin mo kung anong order. O kaya kako, yung military, sinasabi nyo na mag-take over dahil mali, mahirapan kayo.
But, tingnan niyo yung kasaysayan, paano gumalaw ang military. Doon sa EDSA Revolution, kaya lang sila gumalaw kasi nakita na nila yung taong bayan, naglalabasan, kumukontra, nagpoprotesta, binabatuta. Kahit na yung mga nagmamarcha, sila Senador Tanyada, kami nila Joker Arroyo, kahit anong gawin mo sa amin, tuloy-tuloy. Eh hindi ko pa ho nakikita yon. Wala ako nakikita mga prominenteng tao na sa kalsada na nangunguna sa pagpoprotesta. Kaya mga military, hindi nyo maaasahan gumalaw yan. They will only withdraw support pag nakikita nila they will be supported. Gaya ng EDSA Revolution, grupo ni Enrile, RAM. Gaya nung sino yung nagpakamatay? AFP Chief, si Secretary of Defense. Di ba? Sino? Yun, di ba, Secretary, nag-withdraw din siya ng support. Yung military, kasi nakita niya na ang tao, suportado. But at this time, I don't think nakikita. Habang maingay ang tao, sabi ko nga sa programa ko, alam niyo, madali yung magsalita. Lumabas kayo sa kalsada. Kaya ng ginawa namin nung panahon ng Marcos, nung panahon ng ERAP, at nung panahon ng Cory. Kasi kung matatandaan niyo, I fought Mr. Marcos for 20 years. On the basis of violation of human rights. But when the Marcoses' rights have been violated, were being violated, ako'y umalis sa grupo ng Cory. And I led the fight against Cory by leading the Marcos loyalists. Kami ni Nilutayan. Araw-araw, kahit anong gawin sa amin, bumbay mo kami ng tubig, tirga, wala. Hanggang yung tao, ayun, nakita nyo, na-pressure sila, pinabalik nila si Imelda hanggang nakabalik ang mga Marcos. Ayun, yun lang ho ang kailangan na gawin. Sa ngayon, we can rely on the courts. Sinasabi nila, makakaasa pa ba tayo? Alam nyo, habang totoo na mabagal kuminsan ng hukuman, palagi rin naman may aksyon. At saka, meron tayong Korte Suprema. Sabi niya, paano yung Korte Suprema? Baka ma-impluwensya. Mahirapan ho sila kasi 15 yan. Sa isang judge, isang justice pwede. Pero 15, mahirap. Unless na mag-declare ka ng martial law. But right now, what is happening in KOJC is a state of martial law. Doon lang sa lugar nila. Follow up lang po, kasi sabi po it's 50% almost done na yung PNP to search dun. 50% na raw po yung almost done, sabi po, to search dun po sa KOJC. Sino nagsabi 50%? Sabi po ng PNP, there's a write-up. So does that mean yung sinasabi niyo po na they should stop then na for that one? Kasi sabi niyo may 3,000, there are at least 3,000 policemen there. So, ang problema ganito, kayo nakikita yung mga video, 3,000 nga, puro lang naman nakatayo. Hindi naman nagsisearch. Di ba? Paano nila matatapos ang search nila? Kung majority ng mga pulis nyo nakatayo lang doon, naka-formation, nakabarikada lang, ilan lang yung mga nagsisearch. Sa 3,000 yan, yung 30 hectares, sa isang tao per hectare, pwedeng-pwede na yun. Hindi naman nila, ang tingin ko ganito, I think, they're justifying their presence to put pressure on Pastor Kibuloy to surrender. Ang teorya nila sa tingin ko, nilalabag nila mga karapatan para maawa si Kibuloy sa kanyang mga tauhan. Kawawa naman, mag-surrender na lang ako. Palagay ko yan ang kanilang play. Yan ang laro nila. Ito naman ang nakikita ko naman ng dahilan kung bakit hindi susurrender si Pastor. Sinabi ko na ito rin sa mga programa ko. Number one, alam nyo, nakausap ko yun si Pastor Kibuloy. I think 8 months before this happened. 8 months ago. Nagsumbong na siya sa akin. Sabi niya, alam mo Sal, yung mga kaso ko sa Amerika, galit sila sa akin. At ang latest na informasyon ko, i-rendition nila ako. 8 months ago pa niya sinasabi. Anong ibig mo sabihin rendition? Hindi ba sabi niya may policy ang Amerika na pag most wanted ka, nire-rendition? You mean yung ina-abduct? Tapos dinadala sa isang lugar, pinapatay nila. Oo, gagawin nila sa akin yon. Kaya natatakot ako para sa sarili ko. Kasi madalit sabi,
Hindi naman niya, ako tinanong kung anong gagawin, ano bang magandang gawin. Basta nagkikwento lang siya. So, pinabayaan ko lang. That's one reason sa tingin ko kung ba't ayaw niyang lumabas. Tatakot talaga siyang maabdak. Pangalawa, ito naman ako naman ang nagbibigay reason kung bakit hindi siya lalabas sa Pilipinas kahit na walang rendition. Bakit? Paano? Ang problema naman dito sa Senado, doon sa committee hearing ng isang senadora, inilarawan mo ng guilty yung mama na human trafficker, sexual abuser, nananakit ng tao, ginagamit ang kanyang posisyon bilang religious leader upang mag-take advantage sa mga followers niya nang wala pang kaso. Kasi yun ang mga inilabas na mga testigo doon are the same people na nag-file din doon sa Amerika. The same people yan eh. Nag-file sila ng ganyang kaso sa Davao. And that was dismissed already. Dismissed na yung sinasabi ng senadora na merong ditong demanda. Kaya lang, ang naging problema naman, kaya criticize ko naman yung DOJ nung panahon ni Duterte. Kasi inupuan nila yung kaso. Nag-appeal eh. Nag-appeal. So, nakatenga ng 2 taon. Walang kasi kung didesisyonan nila na in-affirm, wala na sana problema. Ang nangyari, nung nagkaroon ng prakaso dyan sa Kikibuloy, nagkaroon sila ngayon ng dahilan. Binuhay nila, in-affirm nila, dininay nila, or rather, ni-reverse nila yung desisyon. That is why na-file ang kaso. O, ang sabi ko sa kanila, problema sa inyo, tinatry nyo pa yung publicity yung mamang ito. Ako, sabi ko, I will prophesy, hindi susuko yan. Kasi walang laban eh. Siniraan nyo na. Pareho yan ang ginawa nyo kay Bantag. Wala pang kaso si Bantag. Wala pang preliminary investigation. Sinabi nyo na 100% na guilty yan. Guilty as hell. Kako, hindi na susuko sa inyo yan. Yan din ang ginawa nyo kay Tevez. Wala pa rin kakong demanda. Wala pang preliminary. Sinabi niya, murderer yan. Sino namang matino na pag-iisip na tao na siniraan nyo na siniraan tapos susuko sa inyo? O yan din ang ginawa nyo kay Alice Go. Wala pang kaso. Nilarawan nyo na illegal lahat ang ginagawa niya. I'm not saying that these people I'm referring to are not guilty. What I'm saying, I've been repeatedly saying, if you have the goods, idemanda nyo na kaagad. Hindi yung sinisiraan nyo, tina-trial by publicity. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!